Nako, heto na mga kaubayan, lahat nagulat. Hala, Commission on Audit o COA na malitahan. Nako, nagtatanong po mga karabyo natin dahil po dito sa balitang ito, no, na ipinasa sa uli ng COA kay Vice President Sara Duterte ang nasa 375 million. Okay? 375 million na confidential fund ng Office of the Vice President. Nako, naloko na mga kaubayan. Bakit parang bumabaliktad na ngayon ang COA? Nako, yan po ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kaubayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin to, no? Ito pong si Senator Ping Lacson. Nako, napikon. Napikon po itong si Lacson dito po kay Attorney Salvador Panelo. Opo, at tinawag niya nga itong ito po, tinawag na pusakal at ungas. Sabi po ni Ping Lacson, hindi lang pusakal si Sal Panelo. Ungas siya. Ungas. Ayan na. Sumabog na sa galit ang mama mga kaubayan kasi tinamaan yata. Tinamaan yata sa mga sinasabi ni Attorney Salvador Panelo. Kasi hindi naman masasaktan ng isang tao, no, sa mga sinasabi ng ibang tao kung hindi totoo. Diba? Baka totoo yan mga kababayan na sinasabi ni Salvador Panelo, ni Attorney Panelo mga kaubayan. Kaya nasaktan po itong si Lacson. Nako po. Ito po ang naging reaksyon naman, naging response ni Attorney Salvador Panelo kay Senator Ping Lacson. Ito po mga kaubayan. Sabi po dito ni Salvador Panelo, nasaktan yung mama sa katotohanan. Malamang nakatingin siya sa salamin nang banggitin ang mga salitang pusakal at ungas. Kung hindi siya sang-ayon sa aking opinyon, maaari niyang sabihin. Pero ang paglalagay ng insulto at personal na atake ay tanda ng kamangmangan. Kung hindi man katangahan, ayan mga kaubayan, tinawag pong tanga at mangmang itong si Senator Ping Lacson ni Attorney Panelo. Sapagkat sa hindi niya po nagustuhan yung komento, no, ni Panelo, siya po ay sumabog sa galit at tinawag na ungas at pusakal itong si Panelo mga kaubayan. Di ba? So, eto po ang naging komento ng ating mga kaubayan at patungkol po dito kay Lacson. Marami rin po ang nagalit mga karibyo natin, no? Kasi supposed to be, di ba? Eto, pag-usapan muna natin itong sinasabi ni Attorney Panelo na kung hindi niya gusto yung aking opinion, maaari niyang sabihin. O kunin lang po natin ito, no? Pagbasihan po natin yung, kasi dati tinitira rin natin si Senate President Soto, diba? Sabi niya, tapos yung response po ni Soto, parang ganito, yung context, ano? Yan ay aking sariling opinion, personal kong opinion yan. No, kung ayaw niyo sa opinion ko, no, wala kayong magagawa, diba? Ngayon, ganun din po ang gusto nating iparating dito kay Lacson, no? Kung hindi mo gusto yung opinion ni Attorney Panelo, sabihin mong hindi mo nagustuhan. Pero wag mo nang dadagdagan pa ng mga personal na pag-atake. Kasi nagmumukha kang, sabi nga ni Attorney Panelo, nagmumukha kang mangmang at tanga. Si Attorney Panelo pong nagsabi niyan mga kaubayan. Ito pong naging opinion ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Naging komento po nila. Sabi po dito ni Letty Parker, si Panelo compared kay Lacson ay brilliant, clever at an attorney. Very experienced with class and swabe magbihis. Ayan, palakpakan po natin. No? So kung kayo po ang tatanungin mga kaubayan, sino po ba sa palagay nyo ang mas kapanipaniwala kay Attorney Panelo at kay Lacson? Diba? Sabi po dito ni Marcelo, correct kasera, agi abi mo. Sabi po dito, ungas man jud ka Lacson. Sabi po ni Monique. Sabi naman po ni Alicia, yes po Attorney Panelo. Aba, maraming
sang-ayon dito kay Panelo at sa sinasabi niya. Ungas ka, butiki. Ungas ka. Okay? Correct ka, Attorney Sal. Masakit pakinggan ang katotohanan. Yan nga. Yan nga yung sinasabi natin kanina pa mga kababayan na baka nasaktan lang po ito. No? Baka nasaktan lang po ito si Senator Ping Lacson at nakapagsabi siya ng ganyan. Kasi kung at totoo yung sinasabi, no? Ni Attorney Panelo. Kaya nasaktan itong si Lacson. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto pasadahan din po natin to, no? Ito pong patungkol naman po ito dito kay Saldico mga kababayan. Kasi ito po ang balita mula sa Abante News Online. Ayan Abante News Online. Sabi po kasi dito mga kababayan, Saldico disqualified maging state witness sa flood control scandal. Aray ko po. Talagang madidisqualify yan. Paano po hindi madidisqualify yan mga kababayan? No? Ang tinuturo niya pong mastermind ay ang presidente at ang pinsan nitong si former House Speaker Martin Romualdez. Talagang madidisqualify yan. Diba? For example na lang, parang nakapattern na ito, di ba? For example na lang mga kababayan, yung Diskaya, di ba? Tinuro rin po nila si Romualdez na mastermind. Hindi nakapasa sa witness protection program. Ganun din po itong si Saldico kasi ang tinuturo niya ay si BBM at ito pong si Martin Romualdez. Kaya wala tayong aasahan na maging state witness talaga itong si Saldico, no? Ito po ang naging komento ng ating mga kausi. Pinaglalaruan lang tayo dito no? Pinaglalaruan lang po tayo dito. Ang kawawa dito yung taong bayan actually. Sabi po dito ni Arwin, disqualified witness, qualified crooks. Ayan. May expiration pala pagiging witness. Ayan. Meaning, ayaw niko ng script nila. At baka si Marcot Jr. ang madali. Correct. Di ba? Yan nga ang naiisip natin. Common sense na yan. Talagang hindi nila gagawing state witness. Kung yung Diskaya nga, di ba? Yung Diskaya nga, marami nang alam, marami nang sinabi. At the end of the day, sa kanyang pagtitistigo, nabanggit po ang pangalan ni Romualdez. Ayun, tinanggal. Hindi na pwedeng maging state witness. Si Saldico pa kaya, na pati presidente po, pati presidente ay dinadawit. Nako po. Ito pa, sabi po dito ni John, ayaw malaman ng lahat, maraming ang kasabwat niyan. Baka mabuko na bakit kasi di pa sabihin kung sino-sino para malaman ng taong bayan. Actually, sinabi na nagsalita na si Saldico, no? Sabi nga sa isang komento ng ating ating kababayan, no? Nabasa ko lang. Sabi niya, whether under oath or hindi nag-under oath si Saldico, nasabi niya na 'di ba? Sinabi niya na po sa taong bayan kung ano ang nalalaman niya. Baka kasi mag-recant, okay? Baka kasi bumaliktad. Kahit bumaliktad pa si Saldico, ang taong bayan ay hindi na hindi na nila madadala sa mga sasabihin pa nila. Kasi nagsalita na po si Saldico. Nagpahayag na po siya, mga kababayan. Diba? Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video, yung balita po patungkol po dito sa parang pagbaliktad ng COA na para bang namalitahan po ang COA. Nagtatanong po tayo, namalitahan ba kayo, Commission on Audit? Kasi, bakit bigla-bigla ganito na ang desisyon ninyo? Diba? Ito mga kababayan, panoorin po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Pasok. Inasasauli ng COA kay Vice President Sara Duterte ang nasa 375 million pesos na confidential funds. Live mula sa Batasang Pambansa, namumuna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bukod pa ba ito dun sa naunang 73? So yan mga kababayan, grabe po yung tumawa 7,000 na po ang tumatawa mga kababayan sa balitang ito. Million na pinasauli rin ng COA.
Yes, Jiggy, tama ka nga, Jo. Iba nga pa po ito, no? Sa naunang in-issue ng Commission on Audit na Notice of Disallowance kay Vice President Sara Duterte. Yun po kasi unang pinasasauling 73.2 million pesos ay mula dun sa confidential funds ng OVP noong December 2022 o yung taon mismo ng pagkakaupo niya bilang vice-presidente. Final na po yan at dininay na nga ng COA yung apela ng kampo ni VP Sara. Ito namang panibagong Notice of Disallowance ng COA issued March 31, 2026, buong 375 million pesos na confidential funds ng opisina po ni VP Sara noong taong 2023 naman yung pinababalik ng komisyon. At ayon nga po sa COA, may 4 na paglabag ang OVP sa paggastos ng confidential funds. Una nga riyan, yung pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay yung confidential funds o pera kay Colonel Raymond Dante La Chica na hepe po ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Base nga ito doon sa naging pagdinig noon ng House Committee on Good Government at sa ilalim ng Joint Circular No. So yan mga kabayan, ang pinagbasihan pala nito yung dating investigasyon ng good government ni Chua. Nako po. Yun pala yun mga kabayan, no? Doon pala nadali si VP Sara. Sa kay Chua, sa investigasyon ni Chua, mga kabayan. So, hindi ko alam kung bakit bumaliktad ang COA. COA at Chua, malapit na magka-rhyme ang Chua at COA, mga kabayan. Nako po. Number 2015-01, Jiggy, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisado opisyal yung paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP yung mga hinihinging dokumento para sagutin yung mga pinuna doon sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos yung ginamit umano para sa payment of rewards, pero giit ng COA, hindi sapat yung binigay ng mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay yung information gathering o surveillance activities na may kinalaman doon sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw, JG, ng 199. So mga kabayan, ang confidential fund pala ay kailangan magtagumpay yung pinaggamitan ng pera. Paano pala kung hindi nagtagumpay, mga karibin natin, di ba? Kasi dalawa lang naman ang pag-gather ng intelligence, di ba? It's either magtagumpay yung undercover ninyo or hindi magtagumpay. Or nasa proseso pa rin hanggang ngayon. I mean, di ba? Pero bakit ganito mga kababayan? Bakit sinisingle out nila yung si VP Sara pagdating po dito sa confidential fund? Si VP Sara lang po ba talaga ang may ganito? Di ba? May ganitong nangyayari sa pag-aano ng confidential fund. Baka kasi mamaya mga kababayan, galit na galit tayo dito sa 375 million na confidential fund ni VP Sara na pinababalik. Tapos pala malalaman natin yung ibang mga opisyal ng gobyerno mas mataas pa dyan. Okay? Mas mataas pa dyan kasi hindi mo naman masasabing perfecto yan eh. Di ba? Hindi mo masasabing perfecto ang lahat. Di ba? Ngayon, what I'm trying to point out, baka meron pang mas malaki pa dito. Huwag niyong i-single out si VP Sara. Total, nag-imbestiga na kayo dyan sa confidential fund na yan. Imbestigahan nyo na lahat. Anong malay nyo? Yung 4.5 billion ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Ma-audit din. Audit nyo naman, huwag yung i-single out si VP Sara. Marami, ay nako po. Baka mas malaki at mas marami pa ang inyong malambat dyan, million pesos yung opisina nga ni Vice President Sara Duterte sa pagbili po ng mga supplies o medical at food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw yung kanilang naipakita. Git nga ng COA, dapat may masuportahan ito na iba pang patunay gaya nga po ng official receipts o sales. Grabe po itong COA kay VP Sara lang siguro yan nangyari. Kasi tingnan nyo yung sa House of Representatives, bakit sa kanila liquidation by certification lang? Ganyan. Di ba ang ginagawa ng
House of Representatives. Liquidation by certification or certification by liquidation by certification lang. No, sulat-sulat lang mga kababayan. Pero pagdating kay BP Sara, kailangan kumpleto, may resibo pa, may ano pa diyan, di ba? Yung mga nag-iimbestiga kay BP Sara, hindi nga makapagpalabas ng sarili nilang resibo eh, no? Ay grabe itong ay nako. Invoice para matiyak na valid yung pagbili. Marian, bukod kay VP Sara, sino yung mga na-issue ng disallowance at pinagsasauli ng pera? Jiggy, bukod nga po kay VP Sara, kabilang sa mga persons liable, sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey at si Colonel La Chica. Magiging final and executory yung notice of disallowance kung hindi magsusumite ng apela ang kampo ni VP Sara sa loob po ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos yung kabuang dapat isauli sa gobyerno ni VP Sara at ng mga sangkot na personalidad. Jiggy. Pinasasauli na Ito po yung kanilang mga pahayag. And as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito po ang bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Ay nako, nakakagigil talaga itong mga nangyayari ngayon mga kababayan, no? Nakakagigil itong si Ridon. Anyway, I know malulusot at malulusutan yan ni BP Sara kasi wala naman siyang ginagawang kasalanan, mali, no? Corruption, wala namang corruption diyan mga karibin natin, no? At ang disallowance naman mga kababayan, ang notice of disallowance naman ay appealable, no? O aapila naman ulit si BP Sara diyan mga kababayan. Ang nakakapagtaka nga lang dito, bakit ganun, no? Bakit ganun ang COA? Bakit ngayon ganito na ang stand ng COA? Nung nakaraan, iba naman yung stand nila mga kababayan. No? Ngayon, parang ito lang, opinion ko lang, namalitahan po ba ang COA? Nagtatanong lang po tayo mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.